Sa nakaraang kabanata, matapos mangaso ni Dogen ng mga halimaw, ay nagpatawag naman siya ng press conference. Sa press conference na iyon, ay isiniwalat niya kung paano siya namuhay matapos palayasin ng mayaman niyang pamilya dahil lamang sa katotohanang siya ay anak sa labas. Matapos malaman ng publiko ang masaklap na nakaraan ng S-rank hunter na si So Dogen, ay ibinaling nila ang kanilang galit sa lolo ni Dogen at sa kumpanya nito, dahilan upang magsimulang bumaba ang asset ng kumpanya. Ngayon naman, sa kabanata 49, bumungad ang eksena sa nakaraan kung kailan sinabi ng orihinal at inosenteng So Dogen ang kanyang kahilingan sa ating bida. Ang tanging gusto niya lamang ay ang mamuhay ng ligtas at payapa ang kanyang lola at batang kapatid. Idineklara ni Dogen na hindi magtatagal, ay maisa sa katuparan niya ang kahilingang iyon. Balik naman sa kasalukuyan, ay isang malakas na sipa ang tumama sa pangit na pagmumukha ng isang halimaw. Ito ay walang iba kundi si Dogen, hindi mawala sa isip na dapat daw talaga ay ligtas ang gagawin niyang bahay. Hawak-hawak ang kumikinang na mana stone ng halimaw na kanina ay sinipa niya sa pagmumukha. Ay nagmuni-muni si Dogen kung paanong tinuruan niya na ng leksyon ang mga maniningil ng utang at ganoon na rin ang T-group na biglang na lamang tumahimik matapos ang nangyari sa press conference. Sa kasalukuyan, ang natitirang variable na lamang ay ang couple na si Kang Yong. Ngunit hindi natitinag si Dogen, sapagkat may bitag ng nakalatag para sa couple na iyon. Ang tanging bagay na kailangan niyang maging mapagmatsyag ay walang iba kundi ang mga rift zones na basta-basta na lamang lumilitaw ng walang anumang babala. Subalit kapag natapos na ang pagpapatayo ng bahay, ay kahit ang rift zones ay kaya nitong harangan. Sa lugar ng pagtatayuan, habang sinusuri ni Dogen ang proseso, ay nagbigay ng ulat si Park Song-wook. Ayon sa kagustuhan ni Dogen, ay una nilang itinayo ang panlabas na pader, at ang bahay naman ay malapit na ring matapos. Tinanong siya ni Dogen kung kailan ba ito matatapos, iginiit na nais na niyang lumipat kaagad. Ikinagulat naman ito ni Park Song-wook, ipinaalala na sa lugar na ito maninirahan ng pinakadakilang bayani ng mundo, kaya naman kahit isang pako ay hindi nila palalampasan. Hindi na pinatapos pa ni Dogen ang mga walang kabuluhang salita ni Park Song-wook at sinabing magbabayad siya ng doble sa orihinal na presyo. At sa usapang pera, ay mabilis na nagbago ang attitude ni Park Song-wook at walang pag-aalinlangang pumayag sa kagustuhan ni Dogen. At may isang bagay pa nga palang idinagdag si Dogen, huwag daw hayaang may sinumang pumasok dito mamayang gabi. At yun na nga, di naglaon ay sumapit na ang ng gabi. Sa tahimik na liwanag ng buwan, ay makikita natin si Dogen na naglalakad mag-isa. Sa seryosong mukha, ay sinabi niyang ibubuhos niya ang lahat ng nakolekta niyang mga mana stone. Mula sa kanyang space inventory, ay inilabas niya ang kanyang mga nakolektang high-grade mana stone. Lumuhad siya sa lupa at nagsimulang gumuhit ng isang magic circle sa tulong ng iba't ibang klase ng mana stone. Habang isinasagawa ito, ay nagsimulang lumabas ang pulang enerhiya mula sa katawan ni Dogen. Bigla, ay tumalon mula sa magic circle patungo sa lupa ang mga mana stone ni Dogen. Nang kumalat ito sa 5 bahagi, ay nagsimulang magliwanag ang mga mana stone at nabuo ang mas malaking magic circle sa gitna. Natuwa si Dogen sa resulta, matagumpay niyang na-set up ang mga nakuha niyang top-grade mana stone. At para na rin makasiguradong walang anumang aberya, ay sinabuyan rin ni Dogen ang magic circle ng mga mana stone powder. Kumalat ito sa lupa, kumikinang na para bang mga bituin sa kalangitan. Ngayong tapos na ang base, ay kailangan na niyang kunin ang mga bantay. Ngunit bago iyon, ay lumipat muna ang eksena sa ilalim ng isang underground parking lot. Doon, ay maririnig ang isang boses ng babae at lalaki na nagtatalo. Kung may oras ka para pagbantaan ako, ay mabuti pang gamitin mo ito para patayin si So Dogen. Mga pekeng ID at matutuluyan, lahat ginawa ko para sa'yo. Dalhin mo sa akin ang ulo niya ngayon din mismo, sigaw ng stepmother ni Dogen. Narinig ni Kang Yong na matapos ang ginawang pagbubunyag ni Dogen sa presscon, ay pinalayas na pala ang kanyang stepmother ng sarili nitong pamilya. Alam niyang kasalanan ito ng babaeng ito, ngunit hindi makapaniwala si Kang Yong na siya ang sinisisi nito. Sa tingin mo ba ay ninais ko ang maging ganito, sabi ni Kang Yong. Pinipigilan ko nga ang sarili ko na ilibing ng mga baliw na gumawa sa akin nito, ngayon ang tanging focus ko lamang ay si So Dogen.
Sa tila takot at nag-aalinlangang tinig, ay tinanong niya si Kang Yong na kung ganoon naman pala ay bakit wala itong ginagawa. Huwag mong sabihing natatakot ka kay Dojan, dagdag niya pa. At syempre, hindi ito tinanggap ng mabuti ni Kang Yong. Sumimangot ang kanyang muka at sinabihan ang babae na itikom ang bibig nito at magtago na lamang. Sa tingin mo ba ay simple lang ang laban sa pagitan ng dalawang S-rank? Paalala niyang tanong sa babae. Nilinaw ni Kang Yong na para mapadali ang laban, ay kailangan niyang makuha ang lola o kapatid ni Dojan. Ngunit hindi pa rin ito magawa ni Kang Yong dahil palaging nakabantay si Dojan sa kanyang pamilya. Ipinaalala niya sa stepmother na hanggat nakatali ang kanilang buhay kay So Dojan, ay hindi sila makakatulog ng mahimbing. Nilinaw rin niya na nagpipigil lang siya, handang paslangin ang pamilya ni Dojan kung kinakailangan. At ano ang sinasabi mo kanina, na natatakot ako? Sinasabi mo bang takot ang S-rank na si Kang Yong sa binatang iyon? Ako matatakot, pag-uulit na tanong ni Kang Yong sabay hawak sa leeg ng stepmother ni Dojan. Hindi ba sinabi ko na sayo noong una pa lamang, na kapag sinabi ko na ay wala akong hindi kayang patayin? Akala mo ba talaga ay mapoprotektahan ni Dojan ang kanyang pamilya ng panghabang buhay? Sa oras na magkamali man lang siya ng kahit isang beses, ay lagot siya sa akin. Kung nauunawaan mo ang sinabi ko, ay manahimik ka at huwag mangangialam. Kahit hindi mo ko utusan, ay papatayin ko pa rin ang hinayupak na iyon. Kahit anuman ang kapalit. Matapos ito, ay lumipat naman ang eksena sa isang kastilyong naliligo sa guhit ng kidlat. Sa loob, ay may mga nilalang nakahawig ni Egress ang nakatayo. Tanging mga Death Knights lamang ang naririto. Walang mga boss monster o kung ano, tanging mga Death Knights lamang. Mula sa pintuan, ay pumasok si Dojan, natutuwa sa kanyang nakikita. Nilinaw ni Dojan na kahit mga Death Knights lamang ang nandito, ay hindi pa rin ito madaling kalaban. Marami ang dahilan kung bakit mahirap silang kalaban kumpara sa mga normal na halimaw. Isa na rito ay ang katotohanang wala silang pisikal na katawan at hindi nakakaramdam ng sakit. Kapag hindi mo maputol ang core ng kanilang kaluluwa, ay hindi sila babagsak. At isa pa, ay napanatili rin nila ang kanilang sining sa espada noong sila ay mga tao pa. Dahil dito, ang bawat Death Knights ay aatake sa iyo gamit ang sari-sarili nilang estilo sa espada. Napagdesisyonan ni Dojan na dahil mga kabalyero ang mga ito, ay hindi kagalang-galang kapag hindi rin siya gagamit ng espada. Kaya simula ngayon, ay wala siyang ibang gagamitin kundi ang espada niya. Sumugod sa kanya ang isang Death Knight, ngunit bago pa ito makahampas ng espada, ay pinutol na kaagad ni Dojan ang ulo nito sa isang galaw lamang. Matapos pabagsakin ang isa, ay dalawa pa ang sumugod pasulong. Ngumiti si Dojan, nag-e-enjoy sa laban. Ang katotohanang gagamit lamang siya ng espada ay hindi lamang bilang tanda ng paggalang sa mga Death Knights, kundi dahil na rin paborito niya ang espadahan. Simula pa nang matuto siyang maglakad, ay humahawak na siya ng espada. Tumalon si Dojan at plano sanang gamitin ang kanyang paalaban sa Death Knight, ngunit sa huling sandali ay hindi niya ito itinuloy. Dahil sa pag-aalinlangang ito, ay muntik na siyang matamaan ng kalaban. Nang hindi gumagamit ng anumang martial arts, ay nagdesisyon si Dojan na tatalunan ang mga kalaban gamit lamang ang kanyang espada. Napangiti siya, natutuwa sa limitasyong binibigay sa sarili niya. Matapos hatiin sa dalawa ang Death Knight, ay isa na lamang ang natitira. Ngunit di nagtagal, ay walang kahirap-hirap rin itong napabagsak ni Dojan. Tiningnan niya ang mga nagkalat na baluti ng kalaban, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Dahil kahit sa mga normal na Death Knight, ay umaasa pa rin siyang may kahit iisang mangingibabaw. Ngunit kaagad ding naglaho ang pag-aakalang iyon nang dumating ang isa pang Death Knight. Base sa hubog ng katawan nito, ay masasabi nating babae ang Death Knight na ito. Ikinatuwa ito ni Dojan, napaisip kung ito ba ay isang elite na Death Knight. Wala nang ano-ano pa, ay kaagad na sumugod pasulong ang Death Knight. Nang hindi gumagalaw mula sa kanyang kinatatayuan, ay walang kahirap-hirap na diniflect ni Dojan ang ginawang pag-atake. Ngunit katulad ng inaasahan, ay naiiba ang Death Knight na ito kumpara sa mga nauna. Ang mga galaw at espada nito ay mas matalim kumpara sa iba. Nagustuhan ito ni Dojan, sinasabi sa kalaban na magpatuloy. Sa isang malakas na hampas, ay pinatalsik ni Dojan paatras ang kalaban.
Napakaganda ng atakeng iyon, wika niya sa kalaban. Matapos putulin ang pulang liwanag sa ulo nito, ay biglang bumagsak ang Death Knight. Inilagay ni Dogen ang kanyang espada sa balikat ng Death Knight, inanyayahan itong maging tagasunod niya.